na. At ngayon po ito ay under investigation pa rin po. Ayan. Oh. Isa po tong video. Ito na naman mga kababayan, may pa-visual aid na naman. Ang impactang si Claire Castro. Siyempre hugas kamay siya sa kanyang mga naunang sinabi na sinisisi niya po yung mga guro sa nangyaring pamamarel sa Ateneo de Zamboanga. Pero bago natin ituloy ang video, bago natin pag-uusapan ito, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat po ng mga bayaning guro po natin. Lalong-lalo na po, yung talagang malalayong lugar ang kanilang assignment, yung mga nasa isla, yung mga nasa bundok. Tumatawid ng isla, tumatawid kahit may bagyo, malakas yung hangin, may ulan para lang makapagturo. Yung iba naman ay tumatawid ng ilang ilog, naglalakad, naglalangoy para lang makapagturo sa mga estudyante. Kaya muli, maraming salamat sa inyo, mga ma'am sir. Mabuhay po kayo. Kaya hindi dapat kayo ang sinisisi po kung ano man yung nangyari sa isang eskwelahan. Kasi tandaan natin mga kababayan, kaya nga yung mga guro ay tinawag po silang pangalawang magulang. So ibig sabihin, alalay po sila sa pagturo ng magandang asal, magandang ugali. Yung nauna, yun ang sa bahay. Yung mga magulang. Pangalawa, kung sa eskwelahan sila, yung mga teacher natin. At the rest po dyan ay impluwensya sa kanilang kapaligiran. Impluwensya sa social media, impluwensya sa kanilang kapaligiran, impluwensya sa kanilang kaibigan. Kaya mali po ang ginawa ni Claire Castro. Okay, so kayo naghuhugas kamay po si Claire Castro, mga kababayan. No? Sinabi niya hindi lahat daw po na teacher. Pero wala na. No? Nagbitaw na po siya ng salita. Tapos na yon. Mga kababayan, nasaktan na po yung mga guro. Nasaktan na po yung mga anak ng mga guro. Nasaktan na po, no, yung kapamilya ng mga guro. At isa po sa labis na nasaktan at napamura ng putang ina kay Claire Castro ay walang iba kundi ang kilalang direct Daryl Yap. Siya po yung nag-direct ng Made in Malacanang. Yung panahon na hindi pa uso yung pambubudol, yung hindi pa lumabas yung tunay na kulay at intention ni Bongbong Marcos at ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Ulitin ko sinabi ni Claire Castro, mga kababayan po natin. Sabi niya, ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo, sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo. Diba? Yan ang sinabi niya. So, paano niya po madidinay yan? Kaya para sa akin, tama lang murahin siya ni Direk Daryl Yap dahil sa kanyang ginagawang paninisi. At kung may mga guro ngayon, mga kababayan, na galit sa kanya, deserve niya po yun. Diba? Kasi, sino ba yung teacher na nag-aral para magturo sa loob ng eskwelahan ng mga ugaling hindi magaganda? Walang teacher na ganon. Kung may mga nagko-content, no, kagaya nitong pinapakita niya ngayon sa visual aid, no, may mga bangag-bangag, personal po nila yan, for the content nila yan. Pero for the purpose na magtuturo sila, no, yung formal na lecture nila, bawal po yun. No? Kung mag-content sila, sa kanila po yun. At the same time, trending naman kasing salitang bangag. Diba? Hindi nyo naman masisi yan, Claire Castro. Kahit yung mga ordinaryong kabataan na hindi pa nag-aaral, alam naman nila yung salitang bangag. Alam naman nila kung sino yung bangag. Kaya hindi mo pwedeng sisihin yun sa mga teacher. No? Yan, kung tinawag na bangag si Bongbong Marcos at kung ano-ano pa, tama lang din naman. Kasi hindi naman maganda po yung ginawa niya sa bansa natin. Hindi naman maganda yung ginagawa niyang pambubudol at panluluko sa ating mga Pilipino. Sino ba namang hindi magalit? Hindi nyo dapat sisihin yung mga teacher dahil nanggaling sa inyo kung bakit kayo pinagmumura. Kung bakit kami minura sa Canada, dahil sa inyo rin yan. Tandaan natin, yung respeto po, hindi po yan tinuturo. Basta-basta. Ang respeto po, hindi po yan nababayaran. Ang respeto po, hindi po yan basta na ito, nasabihin mo, respeto mo ako. Natututunan po yun.
At kung hindi kayo nirerespeto, yang si Bongbong Marcos hindi nirespeto ng mga estudyante, dahil sa kanya rin yan. Dahil sa nakikita ng mga kabataan. Ay, huwag mong sisihin yung mga teacher. Okay, puntahan natin itong palusot ni Claire Castro. At ang yabang pa, mga kababayan, ha? Hindi daw po siya hihingi ng kapatawaran sa kanyang sinabi. That your statement yesterday regarding the Ateneo de Zamboanga incident to teachers was reckless and insulting daw po. Ano pong reaction niyo po dun? Okay, gusto lang po natin no, ipaliwanag at mukhang nagkakaroon po ng misconception, misinterpretation, misunderstanding sa ating nabanggit kahapon. Unang-una ay wala po tayong sinisisi ng mga guro. Ito ay pagpapaalala sa ating mga kagalang-galang na mga guro. Di ba? So ngayon, magalang po siya. Pero kahapon, di ba? Gusto niyang sisihin yung mga guro. Kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog ng magandang kaugalian, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang ating pong sinabi ay ito po. Dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Tama naman po yun. At wala itong pagsisinungaling. At ito din po ang ating nabanggit. Minsan na pong nakita, mismo ang ibang guro ay lumalabag sa itong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa ibang tao. So, kung sila man ay mayroong naramdaman na galit, dahil sa ating tinuran, muli, gusto lang natin ipakita dahil baka hindi alam ng ating mga guro yung ibang nangyayari sa mga ginagawa ng ibang guro. So, nais ko pong ipaliwanag kung saan po ito nagmula para hindi po sila maiba ang kanilang pananaw sa ating sinabi. Dahil gusto ko rin po namang mapatunayan na itong ating sinabi ay naaayon din po sa mga naimbestigahan. Ito po ay isa lamang sa mga... Naghahanap po ng kanyang palusot. At ito naman ay nabalita na rin po. Naghahanap ng kanyang visual aid. Oh. Ito ay patungkol sa nangyari, naganap sa Davao City. Okay, sa Davao City na yan, tinuro ba yan ng teacher? May patunay ka ba na tinuro ng teacher yan? Yan po ay personal na galit ng mga kabataan dahil sa kabangagan naman ng namumuno sa atin. Di ba? Di ba alam ng mga bata na mali yung pagpapadala kay President Duterte sa dahig? Alam din ng mga bata na may sarili po tayong batas, may sarili po tayong teritoryo, may sarili po tayong Korte Suprema, may sarili po tayong korte. Di ba? Bakit pinadala si President Duterte sa dahig? Ni walang kaso sa Pilipinas? Di ba? So alam ng mga kabataan yun. Kaya hindi sila pabor at nagagalit sila. Isa yan sa kanilang pinaghuhugutan. At sa Davao yan, mahal na mga taga Davao ang mga Duterte. Dahil sa magandang ginagawa nila, hindi po sila bastos pagdating po sa kanilang pagsiservisyo. At hindi po sila namimili kung sino ang dapat servisyohan, kaalyado man o hindi man bumoto sa kanila. Di ba? Pero si Bongbong Marcos, anong ginawa? Pinadala si President Duterte sa dahig. O sinong hindi magagalit? Na Davaoeños. O yan ang una niyang pinakita, mga kababayan po natin. Then pangalawa, no, naglabas siya ng isang visual aid ulit. Na sinasabi niya na may mga teacher daw kasi na nagtuturo, mga kababayan po natin. Ayan. Okay? Ito, sabi niya. Mismo, mas malalim na. At ngayon po ito ay under investigation pa rin po. Ayan. Isa po itong video. Ayan. Pinapakita niya yung nagko-content. Teacher daw po yun. Di naman tayo sigurado kung teacher ba talaga yan. Dapat pinangalanan mo. May pinakita sa isang video na nagtuturo daw ng kawalang mudo. Pero tandaan natin, mga kababayan. Diba? Hindi naman yan sa oras ng klase. So, kung may nakapanood dyan, ay, nasa kanila na po yan. And of course, nasa magulang pa rin ang pagdidisiplina at pagtuturo kung ano yung dapat panuorin ng kanilang mga anak. Kaya para sa akin, mga kababayan, kailangan humingi ng kapatawaran ni Claire Castro. Hindi pwede yung
magdadrama lang siya at magpapalusot. So, ang taas ng kanilang ego. Nasa gobyerno sila lingkod bayan po sila. Insulto. At ako din po ang nakipag-ugnayan mismo kay Secretary Sani Angara upang ito ay ma-call out, malaman kung ang video na ito ay verified, kung totoo. At umamin po ang guro na totoo niyang ginawa. At siya po ay nagbigay ng paumanhin. At sa ngayon po, ang kasong ito, meron na pong So, di ba? Ang dami niyang palusot, mga kababayan po natin. Pero tandaan natin, nasa kanilang mga kamay. Yung kung ano yung pinapakita nila, yon ang binabalik sa kanila. Ayusin kasi nila yung pagserbisyo. Mantakin nyo ha, halos ma-expire na yung serbisyo ni Bongbong Marcos, ang pagiging presidente niya. Paninisi pa rin sa mga Duterte ang kanilang ginagawa. And ngayon, mga kababayan po natin, maghuhugas kamay siya. Maglilinis siya at ayaw niya pa humingi ng sorry. Obligasyon niya, dapat napakasimple lang, napakadali lang humingi ng sorry, di ba? Dahil binanggit mo na naman talaga Binanggit niya naman talaga ang hindi magandang pananalita para sa mga guro. O, di ba? Ito. O. Ang sinabi niya dito, ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo. O, sinabi niya po yun. Bakit hindi ka na lang humingi ng kapatawaran? Bakit hindi ka na lang humingi ng sorry? Total, sinabi mo naman. Bakit ka pa magpapalusot? Yan ang problema ngayon sa gobyerno. Kaya hindi po sila nirerespeto. Kaya kung sila ay binabastos, kung si Bongbong Marcos ay binabastos, dahil din po yan sa kanilang ginagawa. At isa, si Claire Castro sa nag-uudyok para hindi respetuhin si Bongbong Marcos. Diba? Kaya kung gusto ni Bongbong Marcos, sa huling mga buwan niya, na siya ay rerespetuhin kahit ng mga kabataan at sino mang Pilipino, dapat magkaroon siya ng spokesperson na hindi bastos at laging walang modo pag nagkakaroon ng press conference. Ano, mga kababayan po natin? Pabor pa kayo? Sinasabi ko na yung respeto ay hindi naman talaga basta-basta matuturo yon. Yan po ay depende sa taong kausap mo or kaharap mo. Yung respeto. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, mga kababayan, dahil na-ambush interview si Vice President Sara at natanong patungkol po sa kung ano ang kanyang magiging sagot sa mga hamon ng mga buaya sa Kongreso ng mga private prosecutors na mali-malita di umano ang bayad para magingay at magdaldal ng magdaldal laban po kay Vice President Sara. Kaya nga naman medyo kinakabahan po sila nang sinabi ni Chis Escudero na medyo limitahan yung pagkokomento sa nangyayaring impeachment trial. So medyo nagpabiktima sila. Kasi nga masisira yung kanilang layuning gumawa ng mga propaganda laban kay Vice President Sara. Sabi nga ni BP Sara dito, fully represented siya ng kanyang defense team at sufficient yun, sabi niya, para mag-participate sa nangyayaring proseso. So para sa kanya, yun na rin yung kanyang mga nagre-represent para sa kanya, which is tama naman. Kasi unang-una, yung nakikita ko kasi na ayaw ni BP Sara na umupo ng napakatagal na oras na walang ginagawa. Mas gusto niya yung may ginagawa, may iniikutan, may pinupuntahan ang oras, araw niya. Ayaw niya umupo doon at magtunganga. Yung kasi ang gusto ng mga buhaya, magtunganga, umupo na walang ginagawa. So ayaw ni BP Sara yun. Kasi ayaw niya masayang yung kanyang oras sa walang kwentang pagdinig. Lalo na dito sa impeachment trial. Tanong natin sa kanila, kung haharap pa si BP Sara, matatapos na po yung impeachment trial. Kung haharap pa si BP Sara, masisira talaga nila si BP Sara. Hindi naman. At dagdag pa ni BP Sara, sabi niya nga dito, hindi naman daw po siya abogado at wala siyang maitutulong sa nangyayaring proseso sa loob ng impeachment court. At sabi niya, yung pag-present ng witness, yung pag-cross-examine ng mga witness, lahat yun ay trabaho ng abogado. At diyan
ang participation ng mga abogado doon. So, ano yung purpose na pupunta siya doon? Oo po, totoo nga, ganun lang, walang gagawin. Tapos babanatan nila na nakaupo lang si VP Sara, walang ginagawa. Tapos babanatan nila na napakalaki yung gastos sa impeachment. Unang-una, hindi si VP Sara yung may gusto ng impeachment, sila yung gustong magpa-impeach sa ating Vice Presidente. At habang sila po, mga kababayan natin, ay busy-busy po at abalang-abala sa paninira sa ating Vice Presidente, siyempre takot sila pagdating ng 2028 na ito yung pinakamalakas. Yung ating Vice Presidente po, ang nauna pa na bumisita sa mga biktima ng kalamidad. O yung nangyaring shooting incident ngayon sa Zamboanga, nasaan si Claire Castro, nasaan si Bongbong Marcos, nasaan yung mga buhaya, nasaan si Risa Hontiveros. Magaling lang sila salita. Tingnan niyo yung ating Vice Presidente. Damay doon sa pamilya na namatayan at nagpaabot ng simpatya doon sa mga estudyante na nasugatan at na-trauma dahil sa nangyari. At nandito din kami para magtanong sa iba't ibang paaralan paano makatulong ang Office of the Vice President sa pagiging handa nila sa mga iba't ibang posibleng mangyari sa loob ng kanilang eskwela. Di ba? Si VP Sara nandiyan na, no? Kinakausap yung mga eskwelahan, gustong magbigay ng advice, gusto tumulong kung anong maitutulong sa mga eskwelahan. Yung mga naninira sa kanya, busy pa rin sa pagpapa-media press conference. At dito makikita mo ha, kung gaano po laki po yung respeto ng mga Pilipino sa ating Vice Presidente. Never po siya na binabastos. At kita mo sa likod, dati yan nag-aabang para magpa-picture sa kanya. At yan ang rason din kung bakit galit na galit sila. Galit na galit si Lisa Marcos, galit na galit si Claire Castro sa ating Vice Presidente. Oh, sabi nga ni VP Sara, no? Tutulong sila kung anong magagawa nila. Tutulong sila po kung ano yung pwede maitulong ng Office of the Vice President. Alam niyo nung panahon ni VP Sara, no? At alam natin, isa po sa ginagastusan ng confidential fund ay talagang inaalam kung mayroon bang mga posibilidad na kaguluhan na mangyayari sa eskwelahan. So, naka-alerto. Ngayon, tingnan mo, nung hindi na po sekretary ng Department of Education yung ating Vice Presidente, dito na rin na sunod-sunod yung mga karahasan na nangyayari sa loob ng eskwelahan. So, ito ba ay nagkakataon lang o sadyang iba magtrabaho yung ating Vice President? Kailangan ba nila ng tulong? Kailangan nila ng therapy, kailangan nila ng counseling. So dapat nakakatch yun ng ating mga school authorities. Would you support banning minors in using social media? Ang pagbabago Ito magandang tanong ito. Kung pabor ba si VP Sara na i-ban ang social media sa mga estudyante? kasi dapat nandito sa side ng provider no? So, kung gagawa tayo ng batas, dapat ipagbawal natin doon sa mga platforms na mag-register yung mga minors doon sa kanila. Dahil hindi natin magawa na ipagbawal yun pa isa-isa sa lahat ng kabataan natin. You have to remember, we have about 25 to 29 million students in schools. So dapat pag-usapan natin o ipasa natin ang batas na ipagbawal ang minors sa social media. Doon, ang regulation ng government ay doon sa platform. Sabihin na natin, example lang, pinag-uusapan natin ng Facebook, dapat yung Facebook mismo, hindi nila pinapapasok yung mga Narinig natin yung sinabi ni Vice President Sara. Oo, pwede naman talaga ipagbawal kung gagawa tayo ng batas. Pero ang kailangan talaga, doon mismo sa provider, which is ang social media. Dapat sila mismo, alam nila kung ano at sino lang yung dapat pwedeng gumamit ng kanilang platform. So, hindi pwedeng gumamit ng minor, dapat hindi pwedeng gumamit ng minor. At din yung mga magulang. Kasi alam natin, kahit sa bahay, nakakagamit po ng Facebook, social media, yung mga kabataan sa bahay. So, syempre,
kailangan pa rin yung tulong or guidance ng mga magulang. And tingnan nyo si Vice President Sara. Narinig po ba natin na sinisisi niya yung mga teachers kung bakit may mga batang sinasabing gumagawa ng violente? Hindi po. Sinisisi ba ni VP Sara yung mga magulang? Sinisisi niya ba yung social media? Hindi po. Kasi iba't ibang faktor kasi yan. Pero alam mo yung nasa Malacanang, dahil alam natin may kapabayaan po sila. Napakalaki yung kanilang intelligence fund, napakalaki yung kanilang confidential fund, pero hindi nila nagagamit ng tama. So naghahanap lang sila ng sisisihin. Tingnan nyo si VP Sara. Nung panahon nga, ulitin ko nung panahon na si VP Sara, yung secretary ng Department of Education, may karahasan ba na mga ganitong nangyayari? Hindi ganito kalala. Nagtataka lang tayo, bakit nung tinanggal si VP Sara, at ngayong nangyayari din, yung mga ganitong klaseng pangyayari. Ngayon malalaman mo kung sino talaga yung magaling mamuno. At syempre, ginamit niya yung kanyang confidential fund sa tama. Ito ngayon yung kanilang gustong busisihin at gustong malaman kung sino yung nagbigay ng mga lehitimong impormasyon. At gusto nilang, alam mo na, di ba? Yung mga makakaliwang grupo. Kaya kung may leader na handa na at talagang nakakaalam sa bawat sa dapat gawin, walang iba po kundi yung ating Vice Presidente. At alam nyo ba mga kababayan, kung ano po yung suggestion ni Vice President Sara, yan din po yung sinasabi po ng PNP Chief Nartates. Ito na, punta natin kay General Nartates. Sabi ko nga sa inyo, ganito rin ang kanyang sinasabi about sa paggamit ng social media. Kapareho po sa naging sinabi ng ating Vice Presidente. Mga TV, di ba? Parental guidance needed. Di ba? Merong rated R, rated P ba yan? PG. May mga ganon. Doon sa social media activities, meron bang ganon? Wala po. Wala. So, we need to study that. At bakit ba naglalagay tayo ng PG? Given na yun. Di ba? Those are effective ways para mabantayan natin kung sino lang dapat ang makanood. Yun ang sabi ni VP Sara, na dapat magkaroon talaga doon mismo pa lang sa provider, sa mga social media, nagkaroon na ng mga warning kung sino lang yung pwedeng kumamit. At syempre, responsibilidad din po ng ating mga magulang. Si Nartates, sinisisi niya ba yung mga teachers? Sinisisi niya ba kung may mga content sa social media na sinasabing may bangag doon o ano-ano pa? Sinisisi niya ba yung mga teachers? Hindi po. Dahil alam niya yung responsibilidad ng teachers, responsibilidad ng magulang, responsibilidad ng social media at responsibilidad ng gobyerno. Kaya nagsabi lang siya na dapat may mga ratings na nakalagay kung sino lang at ano ang edad na dapat manood or gumamit dito. So, good job po sa pagkakataong ito ay General Nartates. Buti naman, hindi mo naging kasing bobo ni Claire Castro, matalino. Kasi wala silang ibang masisi. So, guro na lang. Ganyan po ka impactay ang si Claire Castro. At sa ating pagbabalik, mga kababayan, pag-uusapan naman natin yung sinabi po nitong si John B. Crimolia patungkol po sa pagdami ng mga lost firearms, mga kababayan natin. Okay, at kung bago lang po kayo dito, huwag kalimutang i-like ang video ito, mga kababayan. Okay? So, dito na tayo at puntahan naman po natin itong sinasabi ni John V. Crimolia. So, para kay John V. Crimolia, kailangan ng i-revisa yung Robin Padilla Law. Ito kasi yung batas na binago yung parusa patungkol sa mga mahuhulihan ng mga lost firearms. Tingnan natin ang kanyang suggestion. To review the laws on loose firearms, we went through the numbers. 98% Wow. of gun crimes, 98% of gun crimes are committed with loose firearms. The Robin Padilla Law, which extinguished culpability and made it a bailable offense, has led to a surge of crime precisely because loose firearms is a bailable offense. I call upon Congress to make laws that make it once again non-bailable, that make it once again preventable.
I call upon Congress to help us fight criminality, penalizing dismissed AFP and PNP personnel from owning not only firearms, but also their uniforms. Recent crimes have been committed by the use of dismissed AFP and PNP personnel using their previous uniforms and identifying themselves as police. So, balik na tayo sa usapin ng lost firearms. So, kung kailangan talagang i-revisa, i-revisa. Pero kung para makahanap ka lang ng sisihin kung bakit dumadami yung lost firearms, palagay ko, kailangan ni John Vic Remulla na higpitan pa yung pagpaparinyo ng mga barel. So, yung may mga pangalan sa PNP na may mga nagmamayari ng barel, dapat ano nila yun, patawag nila yun, no? Asan yung baril mo, bakit hindi nare-renew? And then higpitan po nila yung mga checkpoint, higpitan nila yung kanilang intelligence para malaman kung sino yung may mga lost firearms. At siguro sa mga checkpoint, baka kailangan nila maglagay ng mga checkpoint para naman magkaroon ng kumbaga, machichik kung sino nagdadala ng mga baril na hindi otorisado. Kasi ang nangyayari ngayon is pabaya yung ating gobyerno eh. Pabaya po pati yung PNP natin. Sorry sa mga pulis na mga masisipag naman. Pero dahil wala nang ano ngayon eh, wala nang kamay na bakal na sinasabi kong paga. Mantakin nyo naman, no? Talamak ang droga at krimen, holdaapan ngayon. So anong ibig sabihin yan? Maluwag yung mga kapulisan. Kaya yung mga kriminal, yung mga mandurukot, yung mga mamamatay tao, yung holdapper, drogista, ay kumalat na naman. So palagay ko, hindi lang lost firearms yung kailangang higpitan ni John Vic Remulla, kundi talagang kailangan na nila siguro na gamitin ang kanilang pondo para sa intelligence fund. Huwag yung puro kuyakoy lang, no? Relax lang. Tapos kung may mga krimen na mga nangyari, magwala, mag-iingay. Di ba? So mangyari niya, pagtatawanan ka lang ng tao, bakit hindi mo, hindi ka gumawa ng mga preventive action kung saan may mga nangyayari na tsaka ka lang magwawala at kung ano-ano yung gusto mong ipabago sa Congress. Yung mga nasa Kongreso, buhaya rin yan eh. Diba? Buhaya rin yan. At kung hindi papabor sa kanila, hindi nila gagawin yan. Ilalong-lalo na alam natin, marami sa mga buhaya sa Kongreso yung nagmamayari ng mga lost firearms. Marami sa kanila yung may mga private armies dyan, lalo na yung mga bigating mga kontraktor. Tingnan natin kung magagawa ni John Vic Remulla yan. Tayo naman ay nakasubaybay at nakaabang lang mga kababayan natin. Subuti naman hindi niya sinisi yung mga teachers sa mga lost firearms krimen na nangyayari sa eskwelahan. Iba talaga pagka hindi nila ginagampanan ng isang kanilang trabaho. Naghahanap ng masisi lang. So, teachers ang sinisi, Duterte ang sinisi ng tagapagsalita na impacta sa Malacanang, sa kanya naman is yung batas sa mga lost firearms. Ang masasabi ko, bago magtapos yung ating video, magtrabaho kayo ng maayos. May pondo, ang laki ng intelligence fund nyo, intelligence fund ng Malacanang. Gamitin nyo para mahuli nyo yung may mga lost firearms at malaman nyo yung mga posibilidad na krimen na mangyayari sa ating bansa. So kung may intelligence gathering, pwede talagang maharang yung mga krimen na posibleng mangyari. So yun lang, maraming salamat. God bless mga kababayan.